Magandang gabi. Ito, ipapakita ko rin sa inyo ang isang uri ng nakawan. Isang uri ng pagnanakaw. Ang pagnanakaw naman ito ng kredito ang pag-usapan natin. Ang mga taga Davao ay galit sa ginawa ni BBM. Yung tulay na binigay, hindi ito pinautang, binigay ng China sa panahon ni Duterte sa Bukana, Davao City at nagiging Bukana Bridge ay natapos na yung tulay kanina. Pinasinayaan. Sabihin po ay open to the public for use na ang nangyari. So kung open to the public for use, ano mangyari niyan? Eh di, lagi may ribbon cutting, ang pumunta si BBM. Ang budget, ang project niya po ay kasama ng proyekto ni Duterte sa panahon niya na sinimula noong 2020. Yan po kasama ng bid na kontra na proyekto. Kasama po yan sa proyekto ng Diversion Road ng Davao. At kasama rin yan papunta sa yung gagawa ng tulay papunta sa Samal Island. So Garden Island of Samal kasi grabe ang mga resort areas din sa Samal Island. Yung Samal Island kasi isang isla yan na mga tatlong bayan ang bumubuo dyan na sakop ng Davao del Norte na nasa Bukana. Kaya nga Bukana Bridge kasi Bukana ng papuntang Manila Bay. Akan, Davao Gulf o Davao Bay. So, yan. Inangkin ngayon ni BBM. So, bago ang lahat, ay akin mo ng pasinayaan dito ang aking ang aking inaanak, no? Ito, mamaya siguro mag-order ako diyan. Si Attorney Bombit Abad, iti-text ko, nakalimutan ko, dapat mag-order ako, iregalo ko sa kanya. Okay, anyway, ang tingnan niyo muna yung restaurant ng aking inaanak. Diyan sa Parañaque. Ang restaurant niya ay Chupaing. So ito po 'yon. Hindi ko lang sound Yan. Kasi pag may sound kasi ako, yan, tingnan nyo. Tingnan nyo! Oh, ito na si Tio Paeng. Tingnan nyo. Hindi ko lang pinatugtog ang music kasi baka copyright strike ako. Ayan. So yan, order na kayo dyan lang yan sa 8227 Dr. Arcadio Santos Avenue o Sukat sa San Isidro, Parañaque. Yan. Pwede kayong umorder sa kanila na sa telephone number na Hanapin natin telephone number. Telephone number nila ay 0945-591-8688. Tapos, pa-deliver kayo sa Grab. May food na pa ba ngayon? O di sa Lalamove. O kung ano pang ibang delivery na pagkain. Sa tiopaings@gmail.com. Yan, pag text kayo, meron din silang sariling delivery. So, yan po. Tiopaings. So, may papakita din ako sa inyong iba. Ito may pagkain din silang iba. Ito yon. Ayan. Yan po. So, meron din silang ibang luto na mga burger. Ayan. May sandwiches. So, hindi lang yung pang party pack. Ito meron din silang mga burger. So, ano pa ba? Ito, pakitingnan natin. Pakita na wala lang music Yan. Yan. Mga baby back ribs.
Kaya pinutol na naman tayo. Alam mo si BBM, magnanakaw hindi lang sa pera, pati sa pawis ng iba. Galing at pawis ng iba, nagnanakaw din ng credit. So, ito pag-usapan natin ito. Ano ba ito? Pakita natin. Kaya galit na galit po mga residente ng Davao City. Wala man lang isang nagpakita para palakpakan siya. Pumunta siya doon, nagsakasakay ng helicopter para pasinayaan itong Bukana Bridge. Bukana Bridge kasi ito po sa Bukana ng ilog papunta sa Bukana mismo papunta sa tawag dito papunta sa dagat. Kaya ang sa background niya makita ninyo ay ang tinatawag na mga flood control projects na pinagawa ni Pulong. So yan po, diyan po napunta yung sa flood control projects makita niyo sa yan po kasama po yan sa 51 billion ni Pulong Duterte. Kaya ngayon nagagalit ang mga taga Davao kay BBM. Tao na po malakpak eh. Ay, may music. Nakita mo Bukana, oh. Ay, sa kabila ng tulay ay dagat. Sa kabila, ilog. Yan. So, nahati isa sa dagat at ilog. Nandito tayo sa Bukana Bridge. It's a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin, na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, we will open the bridge on the 15th. December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass. Yan tingnan nyo. Ilog sa kabila, tapos dagat naman sa kabila. Yung bypass yan sa gilid niyan ay puro mga kalsada. Sa gilid ng coastal road siya. So ngayon, ang kiniklaim dating ginawa yan, inumpisan ng December 2020 sa programa ni Duterte na Build. Ngayon, ginawa niya Build Better More. O yan. December 2027. Tapos na lahat ito all the way. Natulungan yan ang mga naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis ng tulay. At marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos. Kasi mga kontraktor ng China yan, walang SOP, kaya maganda pagkagawa. Sa Pilipino, magagaling din mga Pilipino gumawa. Kaya lang may mga SOP. Yan ang pasira. Sa tamang presyo. So, this is one of the 4 major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. I'm congratulating the DPWH for their But ay may congratulate si Duterte nag-isip niyan. Bongbong. Dinanakaw mo pati galing at pawis ng iba. Good attention to this matter and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. Yan po yung proyekto ni Pulong Duterte, mga flood control niya. Kinaming kalsada na nakadugtong sa tulay. Bukana Bridge ay may habang 480 linear meters sa kabuuan ng tulay. Pero ang buong project natin simula sa approach and up to approach is 1.34 kilometers. So ito yung mag-uugnay sa kahabaan ng coastal road from the west side to the east side. Ang biyahe na nararanasan natin sa Davao City due to traffic from Turil down to Rojas Street, originally, maabot ito ng around 1.5 hours. Sa pagtatapos ng ating tulay,
Bill Better mo na nakalagay, oh. Malilesin ito at magiging 30 minutes na lang ang abutin ng biyahe natin. This is a ODA project, a China Grant project na China, ha? So, ngayon, kinukontra niya China. O, ba't China? So, libre po ito na binigay ng China. Ang sugal po ito ng China na kanilang pag-usap na makuha nila ang puso ng mga Pilipino. Yan ang gusto nila. Kaya nagpatayo sila nito na libre. Ilang bilyon kaya yan nilibre lang. dati ng Chinese government. Ito ay merong 4 lanes Ayan, na ha? may Libre yan, libre. combined side. Libre, galing China. So awayin pa natin ang China. Paano natin ngayon harapin ang problema natin sa China na pinapaalaya sa ating mangingisda? Anong gagawin natin? Walks and pedestrians sa kaliwa at sa kanan ng ating tulay. Actually, ang technology na apply natin dito ay yung tinatawag nating moving forms. So naghihiwalay siya from the pylon, pababa at pakaliwa at pakanan ng pylon para matuloy-tuloy ang trabaho. So halos lahat ng tapat ng pylon ay meron tayong mga equipment para halos sabay-sabay din natin matrabaho to. Hinihintay nating matapos yung Rojas Street kung saan ito ay lalabas ng ating commuters. At pinangako naman sa atin sa pakikipag-ugnayan natin sa Region 12 ng DPWH, nangako sila na matatapos ito ng December 15. So very timely sa sa facing holidays, may ibsan yung ating traffic na haharapin sa mga panahon darating. Ang traffic ay nagkakaroon ng economic loss na according to studies, billion pesos po. Okay. So at least, nais ko lang din sabihin sa inyo po na ang project na ito ay sinimulan noong December 2020. Panahon na si Digong pa ang presidente. So, nagtuloy-tuloy yan, ginawa mga plano, tapos nagiging final. Nung umalis na si Duterte, wala nang gagawin si Marcos kundi ipagpatuloy na lang ang programa. So, yan, nagpatuloy ka lang, inangkin mo pa. Ayan ang mangyari. O Brad, may kapatid ko si Dennis Causing. So, ganun po yun pagkatao ni Bongbong Marcos. Magnanakaw ng pera, galing at pawis ng iba. Yan ang sinasabi ng asin. So, paano ngayon? Hanggang dyan lamang tayo. Pinapakita ko lang sa inyo. Siguro ilabas ko rin dito yung interview kay Councilor Tec Ocampo ng City of Davao kasi hindi dumalo si Bastizo Duterte sa inauguration kasi nandun yung aswang ng proyekto. Kaya hindi na umatin si Basti at saka mga tao ng mga at mga lahat ng official ng Davao City government ay hindi dumalo. So pakinggan natin po ito si Councilor Tec Ocampo ng Davao City. Pakinggan natin ang kanyang interview sa kanya. Po natin ang mga komento sa isang balita ngayon kung saan nandyan po pala ngayong araw ang Presidente Bongbong Marcos. Mainit po ang ulo ng mga taga Davao. Bakit po, Konsehal? Ano pong nangyari? Alam mo kasi, yung napanood natin yung interview niya, yung kanina may interview na lumabas sa kanya kanina na sinasabi niya na parang kanila daw yung project na yon. No, yung nga, doon na medyo sumama ang loob ng mga taga Davao because alam naman talaga ng mga taga Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, matagal na yan na dream ng ating dating Pangulo, Tatay Digong, na magkaroon ng coastal road. During pa yan sa namiging mayor pa yan siya. Coastal road ay gagawin niya para guminhawa naman ang trapiko sa Davao City. So, yung coastal road na yan, dire-diretso hanggang sa may Arcastillo. At nalaman natin sa mga plano before, supposedly connected yan sana sa Samal Bridge. Ang problema lang, hindi nila ma-connect. So, dadaan pa ng Arcastillo, doon aakyat. So, ang mangyayari, kailangan natin ng tulay. Diyan na nga yung Bukana, pati yung doon sa may Santa Ana Wharf. Yung Bukanan na tulay na yan, kung di ako nagkakamali, nasa media pa ako noon,
ito lang just to set the record straight, ano. Hindi naman natin tawag nito, talaga hindi man tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi lang natin ang katotohanan para lang malaman din ng taong bayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 ito eh. Hindi pa ako konsehal noon, nasa media pa ako noon, na pag-uusapan ito kasi ginagawa na yung coastal road at that time. So, ito na, kailangan ng parang i-connect yung coastal road doon sa Bukana area. So, if I'm not mistaken, mga around December yun or mga 2020 yun siya. Yung Chinese embassy, hindi ako Chinese embassy together with the DPWH, parang nagkaroon ng agreement, no? Parang binigyan ng grant, kung nagkakamali. Grant ito eh, hindi naman ito pautang. Parang pagkaalam ko correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. No, kaya nga tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay diyan sa may Bukana at malaking alibyo yan, no, sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention, no. Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. No, hindi naman talaga, nagkaroon lang, ginawa lang yan, panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who started the ball rolling, kumbaga, so to speak. So hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, pwede niyang sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan, pero to be honest to the people, at alam naman siguro din niya yan, na talagang tulong yan ng China, government ng China sa Davao City, panahon ni Tatay Digong as president. Ang nakakapagtaka lang, MJ at Admar, wala akong nakita kanina, hinahanap ko ang mga kinatawan ng Chinese embassy kanina doon sa sinasabing inspeksyon. Kasi kung talagang binibigyan niya ng yung tawag nito weight, no, ang proyekto na yan, the proponents should be acknowledged, no. Kasali diyan ang government ng China sila nagbigay niyan sila ang tumulong sa atin yan. So nagtataka kami kanina, bakit wala ring kinatawan ang Chinese embassy doon? Parang bigay respeto lang sana, no, doon sa tumulong. Actually, sa pagkakaalam ko talagang bigay yan ng Chinese government. Siguro, hindi doon pumunta mga Chinese embassy officials. Kasi nga, ang statement ni Bongbong laban sa China ay salita-salita. Tapos pinupuri niya man proyekto ng China. Ibig sabihin, ano ba talagang solusyon? Napunta na tayo sa West Philippine Sea na issue. Anong solusyon sa West Philippine Sea? Solusyon ba yan yung makipagkampi ka sa Amerika? Solusyon ba yan? Na kung tutusin, alam naman ng lahat na si Trump pumunta pa ng China, nakipagmabutihan kay Xi Jinping. At alam naman ng United States citizens na yung USA ay may utang na $1 trillion sa China. Na ang utang ng US sa China ay ginagamit nila na pananakot sa China. Sige, makipag-away kayo sa amin, hindi na kami magbabayad sa inyo. So kumbaga, nakadesinyo na yung utang ng US sa China na pang-blackmail nila laban sa China. So, yan ang katotohanan diyan. O ito naman. Sabi naman ni Jerry Forbes, ang babaw na ng utak ko. At tatapusin lang yan ni BBM, hindi lang angkinin. Ikaw talaga, ibig sabihin po, ang utak mo, Jerry Forbes, kung sino ka man, ay utak munggo. Hanggang dyan lang ang abot ng ng utak mo. So, ang pinaka-importante dito, kahit makaaway pa natin ang China, katotohanan na binigay ng China yan na libre. Kaya walang karapatan si BBM mang-angkin. Unang-una, inaaway niya ang China, di ba? Oh. So, ang issue lang natin sa China, yung pang-aagaw sa tubig. Pang-aagaw sa West Philippine Sea. Project po ito ni Duterte sa build. Sa ngayon, kung galit ka sa China, dapat hindi mo na tinangkuan yan, pinatigil mo na sana yan.
Ganun talaga ang magnanakaw, sabi na November Rain. Oh. Tapos si John C., Dennis Causing, kapatid ko, magandang gabi. Si Romel Martino, libre mo kalbo ka na, pati pag-iisip mo kalbo. So ikaw po ay bubo, Romel Martino, napakabubo mo. Matalino po mga DDS. Tapos sabi naman isa, Richard Navarro, doktor ka pa naman, bakit ganyan salita mo, sir? Natural siya nakaupo, tarantado ka. Hindi pag nakaupo ka, inangkin mo na lahat. Igalang mo rin ang nag-umpisa niyan. Hindi man dapat siya mag-angkin. Ito mga troll ni BBM at ni Romualdez. Ato, bumabaha na naman sa aking channel ngayon. Si Argo, pati proyekto ninanakaw. Bergie Piquero, Hong Kong, going to Macau, pareha. O yun, nang pumunta ako ng Hong Kong, nabakasyon ako sa Macau, ay bus na lang sinakyan ko, hindi na ako sumakay ng ferry. Tapos Romel Martino, tika mo na sino bang isa? Si Mimi Authority, sir, Toto, dati ang daming bahay dyan noon, ngayon, ang ganda na, project ni Tatay Digong. At yan po, inakita niyong kalsada, bago magdugtog sa tulay, yan po yung flood control budget ni Pulong na 51 billion. Yan po yan nagdugtong. Kaya may mihura. Ang tawag dyan sa Espanyol, may mihura, may trabaho. Hindi ghost project, kagaya sa Ilocos, ang daming ghost project. Si Jerry Forbes, anong ninakaw sinabi mo? Bulok utak mo. Ikaw ang utak mo, bulok. Bergie Piquero Marcos, magnanakaw ng pera, magnanakaw pa ng galing at pawis ng iba. BB Authority, good evening. Bergie Piquero Marcos, magnanakaw. May magnanakaw ng oras, galing, pawis at ng iba. Pati na ang galing, kung minsan ninanakaw rin. Ito kaya ay totoo. Ito kaya ay nangyayari. Ito kaya, yes, nangyayari ngayon. Nangyayaring kaya no. Nangyayari din kaya ngayon. So, yan po ang katotohanan. Sabi ni, sino to? Si Jerry Forbes, babaw na ng utak ko. Dipinsan mo pa yung idol mo na magnanakaw. Naku. Kabangos, sabi ni Kabangos, totoo idol, daming project sa time ni Pera D. Ngayon kay BBM, kahit isa, ang dami din projects kay BBM Panay ghost nga lang. Lori Torre Ponte, taga Turil ako noon at masaya ako. Grabe sa project, former PRD Duterte. Sana na pagka-former niya lang sana, hindi ka na sana nagdulot pa nagdagdag pa ng sakit at insulto. Wala ka talagang utang na loob, pinalibing pa sa libingan na bayani tatay mo. John C., BBM should have given credit where it is due. Dapat ganun. Wala, hindi. Inaaway pa nga niya China, di ba? Lerma Jacinto, Marcos Jr. certified magnanakaw, pati projects na sinimulan ni PRD. Si John C., Dr. Causing, don't waste your time on those paid hacks by the administration. Nga, sige. Binabayaran yung kasi. So anyway, I just want to tell you na yung proyektong ito, marami pa pong iba at ang karugtong niyan po ay yung tulay na gagawin sa papuntang Samal. So natigil lang ngayon dahil may petition pina-TRO at na-TRO. So inaantay na lang yan at papunta na ng Samal. So may isa pang tulay na ginawa yung papunta sa Guimaras. Yun, nakuna na ng pundo ni Duterte yun mula sa Korea. Alam mo bang nangyari dyan nang dumating si BBM? Ay hindi pa naumpisahan pero may pundo na. So anong ginawa? Ang ginawa po ay kinuha ang 89.9 billion mula sa PhilHealth. Kinuha ni BBM. At ang katwiran ay ibabudget daw yun sa tulay na gagawin sa Negros at saka sa Panay. Kasama dyan yung tulay na mula sa Iloilo City papuntang Guimaras. Anong nangyari? Nung nagkaroon ng hearing sa Supreme Court, nakita ni Judge Judge Javier, sabi niya, ano ba ito?
may sariling pundo na galing sa South Korea. Ang tulay para sa mula ng Davao papuntang mula ng Iloilo papuntang Guimaras. Bakit pa kayo kumuha ng 89.9 billion? Tapos kumuha pa sila ng 117 billion mula sa PDIC. Noong panahon na yun. Oh, that was 2023 to 2024. So 117 plus 89, sabi na 19 na. So that was 207 billion pesos. So ang kinuha na, kumuha pa ng ibang project, nagpagawa na nga sila ng Maharlika Corporation. At kinuha ang 100 billion mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kinuha yung 25 billion sa DBP at ang 50 billion kinuha sa Land Bank of the Philippines. So grabe, ganun ang paikotan ng pera ni Bongbong. Tapos nagbenta pa ng 25 tons na gold na hawak ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung pala, sinabi ni Antonio Carpio, Justice, doon pala napunta sa flood control projects. Kaya pag-usapan natin sa sunod yung expose ni Justice Antonio Carpio na yung mga pera na kinuha nila ni Marcos at saka ni Recto ay pinundo para sa mga flood control projects na napunta naman sa mga bulsa nila. At sobrang paniwala ko na totoong-totoo ang sinabi ni Saldico na kinutahan siya ni BBM na 2 billion a month ibibigay niya kay BBM sa pamamagitan ng pagbibigay niyan kay Romualdez. Nang dumating ang punto, noong August 2024, ay hindi na, yun ang pinakahuling bigay. Noong September, ay wala na silang bigay. October, wala nang bigay. Kaya nagalit po si BBM, pinatawag niya si Romualdez at saka si Saldico. Pinagalitan ni BBM noong November 24, 2022 sa harap ni Toby Chanco. Bakit ando si Toby Chanco? Kasi si Toby Chanco, ang asawa niya po ay pinsang buo rin ni BBM at pinsang buo ni Martin Romualdez, being also a Romualdez. Ito naman sa magpipinsan, itong si Toby Chanco pinaka nagsasabi ng totoo. Kaya sinabi niya, sa harap niya, binura ni BBM si Romualdez at saka si Saldico. Ang sagot, ang sabi sa kanila, ilang mansion pa ba sa Forbes Park ang gusto niyo bilhin? Ilang Ferrari pa kaya ang gusto niyo bilhin? Ilang pera, ilang bilyones pa kaya ang gusto niyo kukunin? Tapos nag-utos si BBM kay Jojo Cadiz na kanyang tao mula pa nung gobernador sa Ilocos Norte na siya na ang tatanggap direkta ng pera mula kay Saldico. Kaya 1 billion na delivery kasunod noong December na binigay ni Saldico ay tinanggap na ni Jojo Cadiz. Ay ngayon, 2025 na panibagong budget, nagpasingit na naman si BBM ng 100 billion na inamin naman ni Lacson na totoo. Kaya lang gumawa ng kwento si Lacson at ito raw 100 billion ay hindi daw yun totoo kay BBM, kundi pinalabas lang na kay BBM nito ni Bersamin na kanyang executive secretary at gamit sa tulong yan yung kanyang apo na Yusek na si Yusek Adrian Bersamin. At kasama din yung Yusek ng Department of Education na si Trajib Olaybar. At kasama din dyan, kaya tinanggal din sa trabaho si Executive Secretary Lucas Bersamin at saka si Amina Pangandaman. Sinama, nakawawa yung mga reputasyon ng mga yan, sinira ni BBM. So yan po ang buong kwento. So maniniwala pa ba kayo dyan sa ginagawa niya? Ladies and gentlemen, it's now high time to let us now express our anger. Pwede na po, dapat umalis, mag-resign na talaga si BBM. There is no other solution. But and to give new blood to the Vice President kasi siya ang constitutionally authorized o duly constituted authority pag wala na si BBM. Kaya kayo mga kakamping dyan, mga Trillanes dyan, manigas kayo. Kayo ni Risa, manigas kayo kung alis si BBM at si Sara ang papalit. Tama lamang yan kasi siya ang Vice President. Kaya huwag niyo resign all
Ang ginagawa niyo pong pagsigaw ng resign all ay binayaran kayo ni Lisa Araneta Marcos para manggulo. Divide and rule ang ginagawa sa ating lahat para tumagal si BBM. Si BBM naman kapal mukha. Hindi siya kaparehan ng mga Hapon na magre-resign kaagad. Hindi siya kaparehan nung sa British. Ilang beses ba nagpapalit-palit ng Prime Minister? Chismis lang, umalis na. Kagaya kay Boris Yeltsin, kay Boris sino yung yung pinakabago ng Great Britain, United Kingdom, umalis. Kagaya kay kay Justin Trudeau ng Canada, umalis. Chismis lang. Umalis. Pinalitan na kagad siya. Ito sa atin wala. Dapat sa atin, chismis pa lang, umalis na. Mag-resign ka na. 'Di ba? O in the same manner na sana si Sara nung chismis pa lang siya, umalis din sana siya noon. Kaya lang binasura ng Supreme Court ang impeachment laban sa kanya, di good as none. Mag-iisip naman sila ngayon, magsasampa ng February 7 ng bagong impeachment. Yan naman ang nasa isip nila. Sige, let the game begin. Let us, kailangan man, sabi nga ni dating Chief Justice Lourdes Sereno, ang lagi natin naggagawa ng mga tinatag na accountability, magta-trial, nagpapatibay ng ating institusyon. Kaya para mawala na yung pagnanakaw. Kasi sa kaya ng pagnanakaw po, napakatapang na nila magnakaw. Akalain mo saan ka makakita ng mga engineers? Patakbuhin nila yung kontrata. Sila ni Bryce Hernandez, sila ni Alcantara, sila ni JP Mendoza. Gagamitin nila, manghiram sila ng mga ng kumpanya ng kanilang kausap, ng mga kontraktor. Sa kay Sally Santos na may-ari ng Sims at saka kay Wawa Builders. Kukunin nila at gagamitin nila, gagawa ng proyekto pero hindi gagawin. Pero mo, umabot ka na sa punto, ganun katapang. Si Vince Dizon na to, sa totoo lang, corrupt din ito. Pasensya ka na, Vince Dizon. The way I look at you, you are also a corrupt person, but only dancing like what I call as like a decent man. Pero sa totoo lang, pasikreto naman birada mo. Ang problema ko sa iyo, hindi po ako papayag na yung magiging hari sa DPWH na dapat engineer. Pero siya hindi engineer. Naku. Itong resulta kapag hindi engineer, iba yung takbo niyan. Pagpapatupad pag mag-monitor ng proyekto, hindi niya na alam kung tama ang paggagawa ng hindi kasi hindi naman siya engineer. Kaya ganon ang dapat gagawin. So, ladies and gentlemen, kalalabas lang po ng survey ng WR numero. Tangerine nag-survey na rin. Ang Pulse Asia nag-survey na rin. Ang taas po, nananatili na mataas ang rating ni Sara Duterte. Yan ang hindi natin maalis. Wala tayong magagawa dyan. Sa ayaw mo sa gusto, yan po ang katotohanan. So, ibig sabihin, ay halos sigurado na si Sara sa 2028. At dahil halos sigurado na, diyan ang gagalaiti si BBM, wala siyang pampalit. Walang, ang si BBM may kasama niyang ibang mga kamag-anak niya, ay yung mga tao, mga persona non grata, ingrato. Kasi bakit? Hindi sila man lang tumingin ng utang na loob na pinapalibing ang tatay nila sa libingan ng bayani. Yan lang po ay malaking ebidensya na kung tinraidor niya si Duterte na kung saan kiniligawan pa niya si Sara para manalo sa sigurado, ay gaano pa kayong pagtatraidor gagawin sa mga tao? BBM na kabatch niya sa Lasal Green Hills High School ay naging presidente niyan, isa lang agenda niyan, maghihiganti. Galit siya sa mga Pilipino na nagpatalsik sa tatay niya. Ganon po yun ang nakikita niya. Ganon din po nakikita ko. Bakit? Biro mo, 3 taon ka pa lang, halos abutin mo na yung ginawa ng tatay mo na pagnanakaw sa loob ng 21 years. Ikaw, 3 taon lang. Sa buwan-buwanan lang na mga 2 billion na bibigay, mayroon ka pang iba. Tapos anak mo, si Sandro, o anak pala ni Bongdasa. Pasensya na. Kasi nasabi ko, mas kamukha ni Bongdasa eh.
So, ganun po yung nangyari dito. So, pag ganun talaga mangyari, ngayon, para maipakita ko sa inyo, kayo lang mag-judge, ipakita ko po sa inyo yung yung sinasabi ko na si Bong Dasat sa si Sandro, pagtabihin natin. Kayo na magsabi kung talagang kamukha o hindi. Ito po. Yan po ang pang-ending ko sa vlog na ito. Yan. Yan. Yan po si Bong Dasa, yung lalaki. Yan sa kabila si Sandro. Yan. Sabi nung isang nakibasa ko na may-ari ng massage spa ay gabi-gabi daw pupunta doon si Bong Dasa. Nung buhay pa siya. Patay nito eh. At ang sabi niya ay minimum of 3 babae ang kinakants niya. Laba limit 4 daw. Ganun siya katindi. Kasi gumagamit daw ito ng cocaine. Kaya ganun. So, malamang kung nabuntis niya si Lisa, siguro nakuha niya si Lisa na panahon na nagkukukin sila. So, malamang yan ang pwede. Kaya ngayon, hindi natin mailis ang pagiging magkamukha nila. At sinasabi daw na nagkwento ito si Bong Dasa na lagi daw niya pinapadala ng birthday bouquet of flowers si Sandro kung bata pa na tuwing may birthday. Yan ang sinasabi. So much so for that, it is up to you to decide kung ano sa tingin nyo. Pero sa akin, decision ko, yan ang tunay na tatay ni Sandro. Kaya wala siyang karapatan para pagsabihan si Aimee na hindi yan ang ginawa ni Aimee na pagsabi na may bangag kanyang kapatid na si Ading BBM ay dahil hindi daw yun ugali ng tunay na kapatid. So may kay ba si Sandro para magsabi na hindi tunay na kapatid si Aimee? To tell you the truth, si Aimee naman is kinikwento na ang totoong tatay niya ay si Mayor Arcidio Lacson na pinakasikat na mayor ng Manila. Hanggang ngayon wala pang makatalo doon. Si Mayor Arcidio Lacson po ang pinakaunang halal na opisyal na mayor ng Manila. Naging sikat siya sa panahon na yun kasi siya po ay radio commentator. Abogado siya. Naging abogado din abogado ni Ferdinand Sr., si Attorney Arcidio Lacson sa kanyang kasong murder sa kung saan ay siya ang inakusahan sa pagpatay kay Julio Nalundasan, na kung saan si Julio Nalundasan ay sa bintana doon sa Batak, Ilocos Norte, nakatingin, kapapanalo pa lang naman niya ng halalan sa pagiging congressman sa First District ng Ilocos Norte. At nandun siya, taga-Batak kasi siya. Si Apo Lakay, taga-Batak din. So ngayon, ay galit na galit ito si Marcos Idralin Sr. sapagkat po hindi niya matanggap na natalo ang tatay niya na si Mariano Marcos. So, di gayon, habang nakatayo sa bintana si Nalundasan, binaril. Sharpshooter ang bumaril. So, ang tinuturo ngayon si Ferdinand Marcos na Idralin Marcos. So, naksintensyahan siya ng CFI o Court of First Instance. Pero inapila niya direkta sa Supreme Court at nanalo siya sa Supreme Court. Inakwit siya ni Justice Jose P. Laurel na taga Batangas. Ang katwiran naman ni Laurel ay dahil may duda. Duda siya na si Marcos nga ang pumatay kay Julio Nalundasan. Ang takbo ng utak niya kung bakit siya nagdududa, kasi sa panahon na yon, kalalabas din naman ng bar exam, number 1 si Ferdinand Sr. sa bar exam. So sabi ni Justice Laurel, ay hindi ka paniwala na ang isang taong nag-murder ay makakapag-top pa ng bar exam. So sa kanya, dahil makapag-top, malinis ang konsensya ni Marcos. At saka isa pa, sayang ang taong ito. Matalinong batang ito. Top na chair sa bar exam. Tapos, iskukulong lamang natin. So, iyan ang nagiging kaisipan. So, until today, maraming madaling naniwala, pati ako naniwala, na siyang pumatay kay Julio Nalundasan. But then,
Ang katotohanan ay inabsulto din po siya ni Justice Jose P. Laurel. Kaya utang ng mga Marcos loyalist sa Batanggenyo na si Justice P. Laurel ang buhay kung bakit naging presidente si Marcos Sr. Tapos, abogado niya rin nun at the same time si Arsenio. At nung naging mayor si Arsenio, ang kwento na nabasa ko ay gusto maging Miss Manila, yung pinanganak na si Imelda Romualdez, ipinanganak sa San Miguel, Quiapo, Manila. At sumali po siya sa pageantry ng Miss Manila. At may kalaban siya, isa, hindi ko nakalimutan ang pangalan ng isa. At para matalo niyang isa, ayon sa kwento, pumunta sa opisina ni Mayor Arsenio Lacson si Imelda na napakagwapa, napakaganda nung araw. At alam mo na nangyari, the rest is history. So, nangyari, pinroklama din na tabla sa pagiging panalo ng Miss Manila si Imelda Marcos at saka yung kalaban niya. Yan po. So ngayon, pagkatapos nun, na naging congressman pa dati or senador pa dati si Marcos Sr., ay niligawan niya, nakilala niya ito si Imelda Marcos, Imelda Romualdez, niligawan niya, 11 araw lamang ay sumagot na at nagpakasal na sila. Yan po. Pero may kwento naman ito na isa para kay Marcos Sr. na meron din siyang babae na inanakan mga pamilya Ortega pero hindi niya pinakasalan. Kaya ganun kalakas po yung mga Ortega kay Marcos dahil mga pinsan din, mga kapatid din ni BBM yung anak ng tatay niya sa Ortega family. Pero aywan ko lang bakit hindi na inapelido sa Marcos, apelido Ortega pa rin. So yan po ang aking kwento. Huwag po kayo maniwala kasi kwento pa lang muna yan. Ang sa akin lang ay kwento na nabasa ko lang at kinikwento ko rin ulit. Okay? Hanggang dyan lang muna po. Ay, salamat.